Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balitang may paninindigan. We are the truth behind the news. Sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang linaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat sa Truth Doctors on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong likod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBC-WAD. 1098 kHz sa ating mga talapitan. Magandang hapon sa inyo lahat. At kasama natin si Dr. R. Dr. R, magandang hapon. Magandang hapon, Dr. J. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Magsama-sama tayo uli isang oras ng paghuhubad, Dr. J. Paghuhubad. Ay, hindi yan yung paghuhubad na inuhuli ni Secretary of Interior, yung local government na poging John Vic Remulla. Hindi yan yung paghuhubad yan, Dr. J. Ito may paghuhubad sa katotohanan. Bawal maghubad. Oo, bawal yan, Dr. J. Ang alam ko lang dati na pwede maghubad sa mga beer house eh. So yun nga, Dr. J, may paghuhubad ng mga natataong mga balita, no? Na napapanood natin sa ating mga digital na mga newspapers, ganun na din po sa social media, Dr. J. At isa, Dr. J, sa pinakamainit, no, ang nakikita ko na kailan lang ay parang nag-release ba ng statement o na-interview itong si Senator Amy Marcos. Kaibigan natin dito sa estasyon, itong si Senator Amy Marcos, no, ay siya ang naglabas ng pahayag na si Pangulong Bongbong Marcos, si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay parang ang salita, Dr. J, ay in and out of the hospital. Dr. J, totoo kaya ito? Hindi ganito yan eh. Bigyan natin ng background. Na-aresto si Mr. Sonsa, Jay Sonsa. Isang Vatican din na broadcaster yan, journalist. Kasama natin sa anak buhay yan eh. At ang kaso niya, pagpalabas ng maling informasyon. Maraming ganyan na nilabas na informasyon tungkol sa kalagayan at kalusugan ng ating Pangulong Marcos. No? Ngayon, anong sinabi nila kung bakit na may malala daw na sakit itong si Pangulong Marcos? Yun ang dahilan kung bakit sila
nakasuhan ng fake publication. May paglabag sa isang batas. I don't really know kung anong batas na nilabag, but anyway, mayroon daw batas na nilabag. At naglabas itong husgado sa Pasay ng arrest warrant, nakalagay non-billable. Dr. R, ang presyon o penalty for fake publication is only around 6 months or fine, no? Whichever kung ano ng judge. But anyway, maraming naglalabas ng mga fake news tungkol sa kalusugan ni Pangulong Marcos. At nasabi na nga natin dito, Dr. R, na huwag paniwala kung hindi verified, kung hindi. Pero ang alam natin, ang sakit ni Pangulong Marcos, diverticulitis, yun ang sinasabi ni Auntie Claire. Si Auntie Claire ang nagsabi niyan eh. So ang diverticulitis, hindi naman masyadong malalang sakit yan. At common po yan sa mga nagkakaedad na mga tao na nagkakaroon ng diferensya sa kanilang intestine. Ano? At yan naman ay treatable. Hindi naman ho yung cancer, colon cancer yan eh. So nagpalabas sila. Ngayon, of course, Dr. R, kung ikaw ay may sakit, na pangkaraniwan, wala namang taong hindi nagkakasakit. So, nanghihila ka. At nakita naman natin ang itsura ni Pangulong Marcos na biglang nangayayat. So, kung nangayayat ka, it doesn't mean na malala ang sakit mo, kundi kung diverticulitis yan, maaring mayroong hindi siya makakain ng solid food o maaring ang kanyang kakainin lang ay yung mga liquid food, Dr. R. Ay, alam mo, Dr. J, no, tama yung sinasabi mo natin ang nalala lamang, nasabi lamang na sakit nitong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay diverticulitis, no? Pero Dr. J, no, mabasa mo lang. Doon sa panayam, no, o sa interview na yun, hindi ko alam kung ito yung exact word or if wrong. Sabi ng Senator Amy Marcos, sabi niya, I'm just hopeful he gets the best care possible and make it his priority. No? O Jay, hindi dito na tapos. At the end of the day, I said there were drug issues. No? Naulit niya ito, drug issues and addiction issues, and I exposed that in November. No? Wala pang 2 buwan, diretso siya sa ospital. Ilang beses kaya talagang nalulungkot mo. Totoo yan, Dr. J, no? Kung ikaw naman ay mahal mo ang kapatid mo, talagang malulungkot ka sa kung si mahal na Pangulong Bongbong Marcos ka ay pabalik-balik sa ospital. Pero Dr. J, no? Parang meron akong nabasa na parang meron na yata sagot ang palasyo dito, no? Through spokes, no? Claire Castro, may nabasa ka na ba? Okay. Wala pa. Wala pa. So parang Dr. J, no? Parang sinasabi naman na naman ng Malacanang dito ay maaring ito ay tawagin na naman nila na fake news, no? Maaring, no? At itanggi itong Pero itong Senator tinatalakay natin, inahango natin ito sa mga balita. Katulad itong sinabi ni Senator Marcos, nagsalita sa tunay na lagay ng Pangulo. Sabi niya, labis akong nalulungkot na tila hindi siya naalagaan ng maayos at hindi niya binabantayan ang sarili niya. Sana gawin niya yun. Napakaraming trabaho, isa itong crisis at kailangan ng mga tao ng mapagkatiwalaan at matatag na pamumuno. Ngayon ito, Dr. R, pag tinignan mo ito, at you have to read between the lines. So sinasabi ni Amy Marcos, ni Senator, na hindi naalagaan ng maayos itong si Pangulong Marcos. Ay, anong ginagawa ng asawa niya? Yun lang yung tanong ko, Dr. R, anong ginagawa at nang nakapaligid sa kanya? At hindi niya binabantayan ang sarili niya.
kulang siya sa pagtingin sa sarili niya. Yun ay yung mga question na, alam mo, itong mga ganitong mga statement ng ganitong nagagaling kay Amy. Ito ibabasahin mo. You have to read between the lines, sabi ko nga eh. At ang sinasabi niya, isa itong crisis. At kailangan ng mga tao na mapagkakatiwalaan at matatag ng pamumuno. Anong ibig sabihin nito ni Senator Amy Marcos? It can have other meaning, Dr. Ras. Hindi, totoo lang. Kasi siguro na nga, Dr. J, no? Marami na kasing spekulasyon. Kaya nga ang sinasabi ng mahal na senadora ay Marcos, makakabuti na maglabas na ng medical bulletin, no? Medical bulletin tungkol sa totoong kalagayan ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, Dr. J, no? Dahil ang dami-dami ng spekulasyon, parang marami na siyang sakit. May cancer pa daw ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa mga itinanggi ng palasyo, no? At ito'y tinagda fake news, no? Kaya lamang, Dr. J, ang gusto ko malaman dito, kung ito ang sinasabi ng mahal na senadora, no, Amy Marcos, ay itatag na fake news ng palasyo, no, Dr. J. Nakakatawang isipin. Siya kaya ikakasuhan din ng NBI, di ba, Dr. J? Yun ang tanong dyan, kung kakasuhan niya. dahil si Jason sa, pero ang laking kaibahan naman na kila Jason sa, kasi naglabas sila ng mga fake na, di o manong fake na mga medical bulletin. Galing sa ospital daw yung medical bulletin. So, iba naman itong kay Amy, ang kanyang sinasabi ni Senator Marcos, ay yung nalalaman niya na ang kanyang kapatid, bilang kapatid, of course, may mga informasyon na nakukuha yan, kahit sa nanay niya, nanggagaling sa nanay nila, na si Pangulong Marcos labas-pasok sa ospital. Pero hindi naman maliwanag anong sakit ni Pangulong Marcos. So ako, nang sabi ko kanina, na diverticulitis, dahil yun naman ang sinasabi nila. Which is a mild case against, comparing that against sa cancer of the colon. Iba yan, iba ang cancer of the colon, iba yung diverticulitis. So, hindi natin alam kung maaaring nagsasabi na totoo si Senator Amy Marcos, dahil of course yun ang observation niya bilang kapatid, ano, may info siya dahil natural kung kapatid mo may nakukuha ng personal info from the family itself. But the point is, hindi natin alam ngayon kung ano ang sakit ni Pangulong Marcos, kung bakit siya nakailangan na siya ay labas-pasok sa ospital sang-ayon sa kanyang kapatid, Dr. Kaya nga, so mas maganda siguro, Dr. J, no, para matigil itong spekulasyon, lalong-lalo na sa social media, no, hindi lamang 100 ang i-speculate, no? Maaaring ito ay sa 100,000 na, no? Kaya mas mabuti lamang na maglabas na rin ng medical bulletin ang palasyo kung totoong kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Marami pa nga dyan, medyo pangit na yung kanilang mga nalalathala at marami nang napapasang mga impormasyon na hindi lamang may sakit ang Pangulong Bongbong Marcos, no? May mas malala pa. Kaya dapat siguro ako ko ang panawagan ng mahal na senadorang Amy Marcos, no? Mas makakabuti both sa mamayang Pilipino, pati na rin kay Pangulong Bongbong Marcos, makapag-release ng bulletin. Kaya tulad na nga ng sinasabi mo linggo-linggo, Dr. J, normal na nagkakasakit, lalo na pag nagkakaedad. Tayo nga, di ba? Normal. Tayo ay normal na pumupunta sa ospital para magpagkit ng PSA natin, di ba? O, di ba? Talaga namang ganun talaga. Pag tumatanda ka, siyempre yung katawan mo, nagbabago na yung hindi yung anyo, ha? Hindi yung anyo, no? Hindi yung anyo ng katawan mo. Siyempre, pag tumatanda ka, hindi ka na pwede biglang bumata. Kahit pa sa patutot ng collagen, isaksak mo dyan, hindi ka na babata. Kaya nga dapat nalaman, merong magandang
paraan para matigil ang relasyon sa pagre-release ng isang medical bulletin. Tama. At yun ang kailangan kasi ang kuwan naman, ang dapat transparent. Ano? Kung ano ang kalagayan ng ating pinuno, dapat yan isiwalat sa taong bayan. Kasi the Filipino people deserves to know the real score. Kung ano ang karamdaman ni Pangulong. Kasi nung araw, ganyan din si Pangulong Marcos. Yung tatay, natandaan natin na may sakit din na parang lupus ata yan At maraming speculation. Pero after all, at the end of the day, yun naman ang dahilan ng kanyang pagkamatay doon sa Hawaii. So, maaring at natandaan natin si Digong, si Presidente Digong, ganyan din Nagkaroon din sila ng nilabas nila kung ano talaga ang kalagayan ng Presidente Digong. Parang meron siyang naramdaman na pain, meron siyang vertigo o whatever, no? Na nilabas nila. So, lahat yan ay para hindi na mag-speculate. At ito naman ang mapupuna po sa mga kasamahan natin na iba na sa media or mga vloggers, no? Wala, kasi make sure na ang inyong binibigay na informasyon accurate. Hindi ho yung katulad yan kay Mr. Sonsa. May speculation sila, mayroon silang nilabas sa mga hindi naman pala totoo na mga medical bulletin. Kaya sila nakasuhan sila ng fake publication. Tayo naman, ang ating komentaryo is we based our commentary doon sa mga lumalabas sa mga balita at yung ating nalalaman. Ano? Kaya tayo, nung last week, nagsasabi tayo na maaring may mga lugar na pwede magpatulog sa kanilang freezer. Naalala ko. Sobrang init, no? Sa sobrang init. Matulog ka sa loob ng freezer. Ngayon, naalala ko pala ang lamig, ano? Binabati ko pala ang isa nating maganda na bowler, si Miss Gina Ramos. Napakahusay na bowler niya, ano? At naalala ko na kanilang pinagbubulingan, Dr. R. Doon po sa Santa Lucia Bowling Lanes. Napakalamig doon. Nangatog yung aking ngipin doon nung Sabado. Kaya ako umuwi maaga kasi talaga hindi ko na kaya ang sobrang lamig. Ganyan po ang mahusay na bowler natin na si Miss Gina Ramos na kasali doon sa Philippine National Open. Ano. Anyway, congratulations. Binabati kayo ng magandang hapon. Patuloy ako na rin, na meron lang akong babantiin. Ay, alam mo, bilang ama, minsan, you go out of your way to make your children happy. So, alam naman itong mga anak ko, mga bata pa. Meron silang natipuan na isang laro. Alam mo naman tayo, hindi na tayo marunong maglaro dyan sa mga PlayStation at mga Nintendo na yan. Parang ang laruan lang natin dati yung sepak takraw at sipa. Pero alam mo Dr. J, meron akong hinahanap na laro. Ito'y bala. Anong klase? Sa laro. Hindi ko na parang Tomodachi yata ang titulo. At Ano alam yan? mo Dr. J, ito'y computer. Parang Japanese, pero ito'y nilalagay sa isang gaming console. Hindi ko na sasabihin dahil di naman tayo bibigyan ng gaming console ng brand na ito. Pero ang malinaw, Dr. J, ilang araw na may isang linggo na akong paikot-ikot sa mga tindahan. Pero itong tindahan na to, Dr. J, tinulungan ako ng gusto. Itong Data Blitz dyan sa Green Hills, dyan sa Green Hills Mall, GH Mall, Dr. J. Alam mo, malapit yan sa sa Club Filipino, kung saan nag-launch ng samahan o koalisyon itong grupo ni Mayor Baste. Magandang hapon po, Mayor Baste. Papasalamatan ko na itong mga taong to. Sila ang tumulong sa akin, Dr. A. Brian, si Brian, si Nico, Sheila, at si Denia. So maraming salamat sa inyo. Kaya po tangkilikin niyo ho yung Data Bliss dyan sa Green Hills na napakababait po ng mga staff niyan. At hindi ho kayo
papayagan na malungkot, no? Bilang ama, malulungkot na talaga, Dr. J. Okay. Hinanapan nila ng paraan, Dr. J, nakakuha ako nung particular na larong yan. Maraming salamat po dyan sa DW Green Hills Mall, no, sa San Juan. Bakit nawala ang video mo? Baka naka-off ang video mo. Ay, pasensya na, no? Oh. Kasi Dr. J, kanina, sinusubukan ko sana suklayin yung buho ko, kaya alam, mahalata, wala na. Napansin mo na wala ka ng buhok. Ngayon, yung sinasabi mong laro, ang alam ko lang na laro, bahay-bahayan eh. Ay, iba yung laro mo, Dr. J, kaya siguro maraming bahay-bahayan ang lipat-lipatan mo. No? Yun ang alam kong laro, bahay-bahayan. Anyway, Dr. J, matanong ko lang, hindi ba kasama sa isinampa na kaso ang cyber libel din dito kay... Kasama kasi kung nagamit ang social media, katulad ng YouTube, Facebook, pasok yan sa cyber libel kasi ang means of propagating the fake publication yung social media, Facebook at YouTube. Kasama yan. Ngayon, tayo naman kasi sa ating, katulad sa atin, we have also the Facebook, may YouTube tayo na channel. Pero we are more on mainstream media tayo eh. Secondary lang sa atin kasi yung Facebook at saka YouTube channel. Pero ang most of our listeners ay nasa radyo kasi ang ano natin eh, ang medium natin is radio. Kaya lang lahat naman ngayon ng mga nasa radio, mayroon din silang Facebook at saka YouTube channels. Yung common na yan eh. Common na pangyayari yan. Sa ngayon mas malawak na. And even the National Press Club now is considering of admitting membership ng mga vloggers. Kinukonsider na nila. I'm not a member of the National Press Club now. Hindi ako nag-member dyan. Kasi wala tayong time na pumunta doon at mag-apply. Pero palagi ko, mainstream media tayo, qualified tayo dyan eh. But anyway, yung kaso sa kay Jason Sa, ang dapat isang sisihin dyan kung bakit nanatili si Jason Sa ng 5 araw sa kulungan ay yung husgado, yung nag-issue ng warrant of arrest. Kasi bakit nailagay doon na non-bailable? So, kaya tuloy nagkakaroon ng kulay politika. Harassment against Jason Sa, yung ginawa na pagpalabas ng warrant of arrest na sa isang aresto mayor na kaso. O di kaya yung 6 years imprisonment na kaso kung mapatunayan na siya ay lumabag sa cyber libel, ay bakit non-bailable? Yun ang isang napakalaking katanungan na bakit ang ginawa ng husgado na pag-issue is non-bailable. So, question mark yan. So, ano yan? Harassment? Kaya tuloy ang marami sa mga kababayan natin at lalo na yung mga may simpatya kay Jason Sa ay ang sinasabi, hinaharas itong mga kaibigan na naglalabas ng anti-Marcos sentiment. Diretsahin na natin, anti-Marcos sentiment. We are a democracy. Wala naman tayong magagawa dyan. Merong pro-Marcos, merong anti-Marcos. So, tayo naman, nasa gitna lang tayo, neutral tayo. Tayo binabatikos natin, pinupuna natin pag may nagawa na katiwalian. At tayo naman ay pumapalakpak pag maganda ang trabaho. Ganyan. Tama yan, Dr. J. Yun na nga. Pero alam mo na parang nabasa ko na rin sa social media na parang nabanggit na ito si Atty. Mark Tolentino, no? Siya yung yung abogado nitong ating kasamang si Jason Sa, no? Parang nabanggit niya na parang nag-apologize yata, no? Hindi ko alam kung tama nga yung nabasa ko, nag-apologize yata ang judge, kung sino man yan, o kung sino man ang nag-issue.
ng non-bailable warrant, no? Kaya nung over the weekend, na-announce na rin itong si Tony Tolentino na pinayagan na mag-bail itong si kasama Jason sa halagang 10,000 piso, Dr. J, no? Pero may mga pinupuntusan si Atty. Mark Tolentino at ang parang ang nangyari ngayong araw, Dr. J, ay parang nagsabit na sila ng petition to quash itong mga kasong isinampa ang National Bureau of Investigation laban ni kasamang Jason Sa. No, dahil ang sinasabi nila, lalo na daw sa Dr. J, sa kasong cyber libel, ang dapat daw na partikular na nagreklamo ay kung sino ang sina-cyber libel ni kasamang Jason Sa. No? So lumalabas na itong cyber libel na ay again kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So yun ang kanyang pinupuntos na dapat si mahal na Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nag-file ng ng kaso cyber libel laban dito kay kasamang Jason Sa. So yun ang sinasabi niya. At isa pang pinupuntasan ni Atty. Mark Tolentino, Dr. J, ay ang lugar kung saan nag-file ng kaso. Dahil kung si Pangulong Bongbong Marcos ang cyber libel kasamang Jason Sa, dapat lamang kung saan nananatili si Pangulong Bongbong Marcos, doon ipinail ang kaso, Dr. J. So kung siya ay nananatili sa Malacanang, dapat siguro ito ay na-file sa korte na nasa region. Sa Manila, Manila City. Tama, Manila City. Sinasabi pa doon ni Atty. Tolentino, wala naman daw bahay itong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Pasay. Kaya alam mo, sinusundan ko itong itong kaso kasamang Jason Sa. Alam mo, tama yung sinasabi mo. Dahil ito'y siya din ay alam mo, magaling na media practitioner itong si Jay, no, si Manong Jay, no? At siyempre kung ganitong lalabas na ito ay naging harassment, no, nagiging political harassment tuloy ang itsura nito. Dahil nga ang unang inisyong warrant ay non-bailable na parang nagkamali, no? Parang lumalabas nagkamali. Abay, ito ay nakakatakot din para sa ating mga nasa mainstream media. No? Gayon din yung mga nasa social media vloggers na yan. No? Nakakatakot din yan para sa kanila. Dahil wala na tayo bang karapatan na punahin itong mga taong gobyerno. Tama ka rin, gusto ko lamang pong puntusin na meron nga sigurong pagkakamali din kasama si Manong J dahil merong dokumentong na-release, no, Dr. J. Pero kung pupuna siguro sa mga taong gobyerno, siguro kahit naman yung mga tao dyan sa Committee on Justice, wag tayo parang may nana na parang natapik lang, masasaktan na. Natural po na kayo pupunahin dahil kayo'y nasa gobyerno. At malinaw naman po na ang ating pong sinasahod sa inyo ay galing sa batas na binabayaran mamaya. Tama. Kasi alam mo yung mga ganyan pagpuna sa pamahalaan. At normal yan sa isang democratic country, sa isang demokratiko na bansa. Pagka nagkaroon na ng paninikil, threat sa mga media, sa mga journalist, na kung sila'y babatikos sa mga politiko, sila ay that is persecution. Hindi na tayo demokrasya niyan, pagkaganyanan. Kasi ang demokrasya, may malaya kang karapatan, may karapatan ka na maipahayag ang iyong saloobin, no, against or pro, ka sa isang nakaupo, no. Pero ang pagbatikos naman may limit 'yan. Hindi naman absolute ang tinatawag na freedom of speech. Meron ding limitation 'yan, lalo na kung ikaw ay personal mo nang inaatake ang isang tao, ano. Pero kung pinupuna mo ang kanilang ginagawa, ang kanilang mga katulad yan, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, at yung hindi pagtrabaho ng maayos, ayan ay karapatan ng isang mamamayan na nagbabayad ng buwis. At lahat tayo na Pilipino
sa Pilipinas, sa isang demokratikong bansa, ay tayo ay nagbabayad ng buwis. At iyan ang ating masasabi sa mga ganyan, na dapat ang mga politiko, hindi po sila tinatawag na balat sibuyas. Tanggapin nila ang batikos, tanggapin nila ang papuri kung may nagawa silang maayos, at babatikosin sila ng taong bayan kung sila ay palpak ang gawain. Tama, Dr. J. Dr. J, bago tayo magpatuloy, mag-station break natin. Okay. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon. Lunes ng hapon, ano? At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan, at kasama natin si Dr. R. Dr. R. Maraming salamat, Dr. J. So, ibig sabihin, Dr. J, totoo lang, dito sa pagtapusan natin diskusyon, no? Yan sa mga kasong isinampa ni Manong J, no? Nakakatakot tuloy, no? Sasampahan kaya nila ng kaso si Senadora Amy Marcos, no? Yun ang tanong natin. Oo, di ba? Pero ang kay Senadora Amy, that is information na wala naman siyang specifics na sinasabi kung anong sakit ni Pangulong Marcos, at hindi naman pisi ang kanyang sinasabi, dahil yan ay maaring nakuha niya na impormasyon within the family. Maaring sa nanay niya, yung kapatid mo labas-pasok sa ospital. So normal yan, kasi katulad yan, si Pangulong Marcos, I think is 68 years old o 69. So yung sinabi nila na sakit na diverticulitis, that is very common sa mga edad na ganyan, lalo na hindi kumakain ng mga gulay o high fiber food na tinatawag, o mga cereals. Lalo na sa mga taong mahilig kumain ng karne. Yun ang sakit na yan, doon na Pero kung normal yan, at common, very common, not normal, very common. Wala silang dapat na hindi dapat sumama ang loob ng Malacanang kung may mga tao na nagsasabi na ito may sakit. At sila naman, inamin nila. Hindi naman yun nakuha, at yung sinasabi lang diverticulitis, sila naman ang nagsabi niya na ganun nga ang sakit. No? Whatever it is, kung ano man ang sakit niyan, at sinabi naman I don't think nakakasuhan nila si Senator Amy Marcos, dahil yun naman ay kapatid, at ang kanya concern siya, mayroon siyang pagkalinga sa kanyang kapatid, at normal sa isang kapatid na mag-advise ngayon sa kapatid mo na, dapat alagaan mo sarili mo, magpatingin ka sa doktor. That is very normal. Napalagay ko, hindi naman nila siguro ikakasama ng loob nila kung si Amy ay nagbibigay ng advice sa kanyang kapatid, Dr. Tama yan, Dr. J. So, ang akin lamang iwan bago natin lipatan ang susunod nating mainit na diskusyon ay gusto nating pag-usapan, Dr. J, itong impeachment. Bago yun, Dr. J, no? Ang gusto kong iwanan dito, kung si Senator Amy Marcos ay hindi nila kakasuhan. Kasi Senator Amy Marcos sinasabi pa labas-pasok sa ospital. Itong kanyang mahal na kapatid, si mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dapat wag naman tayo masyadong balat sibuyas. Kung tatanungin din ng tao kung ano talaga ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil gusto rin nating malaman, gusto rin malaman ng mamamayan, gusto rin na malaman ng mamamayang Pilipino kung ano ba talaga. Dahil sang katutak na ang spekulasyon, Dr. J, no? Sang katutak na, iba-iba na, no?
kung siguro nakasuhan ito baka hindi lamang 10 milyong tao kakasuhan, no? Dito sa katutak na spekulasyon lalo na sa social media. Kaya dapat lamang siguro po muli, Dr. J, medical bulletin, no? Dalawang words, no? Dalawang salita. Medical bulletin. Tama. Medical bulletin na para naman mapanatag ang loob ng taong bayan na si Pangulong Marcos ay nasa ligtas na kalagayan. Yun naman ang ano diyan mapanatag ang na ligtas siya, wala namang masyadong masamang o masasabi natin na napakalala na sakit. So kailangan mailabas yan. That is for the sake, kasi demokrasya tayo hindi naman tayo dictatorship Nakatulad nung araw, pag nagkasakit sila Mao Zedong hindi na ilalabas ang mga medical bulletin nila. Si Vladimir Lenin ng Russia, ganun din. Si Stalin, ganun din. At ang mga leaders natin ng Union of Soviet Socialist Republic, hindi na ilalabas dahil bawal, no? Nagiging masyadong sikreto ang kalagayan ng kanilang mga leaders. Pero tayo ay demokrasya. So kailangan alam ng ating leader, paano ngayon kung biglang mawala? Hindi ko sinasabi na wag naman sana. Paano kung biglang nawala si Pangulong Bongbong? Biglaan. Hindi ka nakakatiyak yung marami dyan, no? Very healthy pa Natulog lang, kinabukasan tiningnan sa higaan niya, patay na. So whatever, kung ano man yan, di nakahanda ang ating bansa kung yung the rule of succession na sinasabi. Kasi dapat ang succession is smooth para hindi mabalam ang operation ng ating mga ahensya ng pamahalaan at tuloy-tuloy ang function ng ating pamahalaan. Ganon po yan ang role of succession. At nangyari na yan, katulad ng namatay si Kennedy. Nang pinatay si Kennedy ng 1963. Marami sa nakikinig siguro sa ngayon, baka hindi pa pinapanganak ng panahon na yan. Pero nang namatay si Kennedy noong 1963, biglang pumalit si Lyndon Johnson as president. Nasa aeroplano, nag-take oath siya as president of the United States of America. So ganon ka-smooth ang transition na nangyari nang nawala si Lyndon Johnson. Nung si Kennedy, nang na-impeach naman si Richard Nixon, noong 1973, na-impeach si Richard Nixon. Ganon din ka-smooth ang transition na ang naupo kaagad si Gerald Ford, naging presidente ng United States of America. So, ganon kabilis ang kasi hindi pwedeng mabalam ang function ng government. At kailangan alam ng taong bayan, alam ng lahat kung ano ang kalagayan ng ating leader sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas. Tama yung sinasabi, Dr. J, no? So, parang kailangan rin para maayos rin. Hindi naman pwede na mayroon tayong vacuum, no? Vacuum, no? Kung sakaling may mangyari man kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat coordinated at nakahanda na rin ang successor, which is, no? Walang iba kundi si Vice Presidente Sara Duterte, no? By law, siya lamang po ang magiging successor dahil alam mo, Dr. J, marami kong naririnig din mga balita at natatawag pa sa akin, no? Na hindi naman ako naniniwala na may mga nagpaplano daw, no? Nagpaplano daw, ang sinasabi nila, ang mangyayari, kung magiging successor man ito, no? Kung sakali man, no? May mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos pero malabo ito, no? Lumalabas kasi sa statement ni Senator Amy Marcos labas-pasok lamang sa ospital. Labas-pasok. Pangulong Bongbong Marcos. So ibig sabihin buhay na buhay siya. Buhay na buhay po ang Pangulo. No? Kung sakali lang daw, Dr. J, na itong si Vice Presidente Sara Duterte ay maging successor, no? Mangyayari daw, Dr. J, bago daw magkakaroon ng coup, diba? Hindi. Sabi ko nga, malabo naman yung kwento-kwento na yan. Diba? Ibig sabihin, parang sinasabi nga, 30 days lang daw. Parang 30 days, medyo parang nakakatakot naman yan.
Di ba? Kawawa naman lalo tayo dyan. Kaya yung mga chismis-chismis na ho na yan, ewan ko kayo basta-basta maniniwala. No? Totoo yan. Kami na nga ho, wala naman talagang natatanggap na ganyang balita. Pero marami rin naman ho tayo mga kaibigan, may mga group chat rin ho kami pinasasamahan. Wala naman ho ganyang balita. Basta ang Pangulong Marcos ay buhay na buhay. Maaaring meron siyang sakit dahil nga rin sa edad na niya. No? Maaaring may mga sakit niya. Eh kung nagpapagamot mo siya sa doktor, doktor niya, wala naman problema daw. Wala naman problema yun. Kasi, Kahit naman kung kailangan kong pumasok labas sa ospital, di lalabas-pasok ko sa ospital para magpagamot ko. ibig sabihin yan, inaalagaan niya sarili niya dahil nagpapa-hospital siya. Oh. Pero that is very normal sa isang tao may sakit. Ano? Lalo na kung may naramdaman ka, chronic disease ang tawag doon. Diverticulitis, siguro under medication siya, ginagamot siya. So, kung chronic disease yan, andyan na yan, so kailangan from time to time, nagpapatik up sa hospital. Common yan. Marami nga akong kilala na halos every week gusto magpa-pick up sa doktor. Oh. So, ayan ay may mga tao na ganyan. May mga tao naman na taon bago magpa-pick up, nagpa-pick up lang kung mayroong naramdaman na hindi maganda, no? Pero yung sinasabi mo na kudita, wag naman kasi ang kudita na masama para sa atin, ano? Yung ang ating mangyayari diyan, magkakaroon tayo ng we will promote an image sa international na merong political instability sa Pilipinas. At that would affect our economy, that would affect now ang ating credit standing sa international finance community. So alam mo, ang isa sa tayo ngayon kasi ang Pilipinas, deficit spending tayo ang ating ekonomiya. We create budget pero usually kulang by around 500 million pesos o 600 million pesos ang deficit. So kung gagawa sila ng budget na 5.5 trillion pesos, may mga deficit na 500. And most countries, at even United States of America, ang ginagawa nila dyan, sila ay nangungutang sa labas, international, o pautang ng 500 million pesos o kung magkano man ang halaga niyan in dollars. So yun ang ginagawa ng country. Ngayon, dahil ang credit rating natin sa Pilipinas, nasa B+ tayo, B+ ang Pilipinas, nakaka-avail tayo ng utang na mababa ang interest rate. So, relatively, mababa ang interest rate. Now, kung may kudita na mangyayari, baka maapektuhan ang credit rating ng Pilipinas. Maraming mga investors na balak mag-invest sa Pilipinas ang aayaw dahil mayroong political instability at maapektuhan ang ekonomiya natin. At pag naapektuhan ang ekonomiya natin, maraming mawawalan ng trabaho, maraming tayong magiging problema. At kasama na ngayon ang credit standing natin sa labas ng bansa sa mga finance institutions sa labas ng bansa katulad ng International Monetary Fund, sa World Bank, ay mangungutang tayo pero sa mataas na interest rate. Okay. Alam mo, Dr. J, tatanong lamang kita, yung sinasabi mo, political instability. No? Hindi ba politically unstable na tayo ngayon, Dr. J, sa dahil sa hidwaan sa politika? Tapos ito pang ipinipilit nila na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naalala ko tuloy si Pangulong Rodrigo Duterte nung maraming panawagan na ipa-impeach itong si dating Vice Presidente, no, Leni Robredo, no. Sabi agad ni Presidente Rodrigo Duterte, stop, no? Stop, di ba? Binoto ng tao yan, di ba? Tapos katatapos lang ng eleksyon, ang dami natin problema. Tapos may pa-impeach pa kayo nalalaman. Aga? Ito naman dito sa ating kalagayan ngayon, parang hindi naman nagsasalita itong si mahal na Pangulong Bongbong Marcos para pigilan ang pagpapa-impeach dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam naman, Dr. J, no? Malaki ang parang administration na administration allies itong Kongreso ngayon, no, Dr. J. Kanina lamang nabasa ko
na inirekomenda na nila, no? Na parang nalalabas nila, guilty daw. No, guilty daw. Doon si Presidente Sara Duterte. At ang tingin ko na gagawin nila dito, itutulak nila ito sa plenaryo, Dr. J, di ba? Okay, tama. Yun naman ang proseso. From the Justice Committee, nagbotohan sila. Diretso sa plenaryo yan. Sa plenaryo ngayon, magbotohan ulit. If they get 106 votes, more or less, 105 o 106, pupunta yan ngayon sa iakyat nila yan sa Senado. Now, sa Senado, they're not very sure kung ano mangyayari doon. No? Now, hindi matatawag natin na political instability. It's because ang impeachment is a process enshrined in the Constitution. Nasa Constitution yan. Pero ang punto diyan, ako'y kinakabahan. Baka mamaya kumilos na naman ang pera na magagaling din sa kaban ng bayan para pambayad doon sa 105 o 106 na pipirma o kung sino man ang pipirma sa plenaryo para dalhin nila yan sa Senado. At ngayon, ang malaking problema dyan, taong bayan pa rin ang magbabayad. Nanggagaling pa rin yan sa mga yung mga funds na was plundered from the people of the Philippines at yung galing din yan sa flood control scam, karamihan dyan. Alam mo, ang akin lamang dito, ako rin kinakabahan tapos ganito sa Senado. Katulad lamang ng ating pinag-diskusyonan sa araw Lunes, nagkakamali, nabanggit natin ang kahusayan ni dating Senate President Escudero, no? Doon sa pag-handle ng huling impeachment case na na-file laban dito kay Vice President Sara Duterte. No? Maayos dahil itong si Senator Escudero, Dr. J, matindi ang knowledge nito, di ba? No? Yan sa konstitusyon, no? At sa batas. No? Then ito ay isang abogado. So ako, ang kinakatakot ko, ngayon, ang Senate President, ang kanyang bragging rights lamang, no, Dr. J, legislative experience, no? Legislative experience, yun ang kanyang bragging right, lumalabas, no? Dahil ito naman si Senator Vicente Soto III, hindi naman abogado, Dr. J. So doon ako kinakabahan. So paano ito i-handle ng, alam mo, malaki ang diferensya kasi Dr. J, di ba? Oo. Pero alam mo kung saan graduate si Juan? Si President, Senate President Soto. Sa One Ball University. Prestiyoso na universidad yan. Bachelor in Science of Mahjong. Andis kanira. Pero pinapanood ko yan dati, no? Ako'y bata, Dr. J. So yun, don't graduate yun. Napakahusay yan. Kaya tuwing makita ko yan si Tito Soto, si Senate President. Pag nakita ko yan natatawa na ako kaagad dahil naalala ko yung school bukol na nila One Ball University graduate yan. Huwag niyong tawaran ang kakayanan niya. Dahil One Ball. Alam mo, Dr. J, nakikita ko na yung kaibahan. Kung tatabihin natin, no, imagine mo, Dr. J, nasa harap mo, nasa kaliwa mo, sa harap mo, si dating, Senate President Escudero. At nasa kanan mo namang upuan, nandun si Senate President Tito Soto. No? Ako, tingin ko, no, kung tatanungin, itong si Senator Chis, gagawin na muna niya, Dr. J, i-archive niya na muna ng i-archive o magpaparesearch mo siya na magpaparesearch ng mga cases, no, mga president, no, based dun sa sinasampa na naman na naisampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. No? Tapos ito namang si Senate President Tito Soto, tingin ko, ang gagawin nito ay hindi, imbestigahan na natin. No? Ay, ganun ang lalo na nakatandem pa nito si si Senator Ping, si Senator Ping Lacson, no?
Oo. aba, siyempre, gawin niya yung mga investigasyon agad, di ba? Ala. So parang ito si Senator Chis Escudero tuloy, parang parang very slow ito at correct dahil procedures ito eh. Siyempre, abogado yan. Lawyer siya eh. O, tapos ito namang tandem ni Senator Soto at ni Senator Ping. May yan, mabilisan at decisive, no? Decisive. No, parang pragmatic kung iisipin natin. Yan ang magiging approach niya. Kung ako sa totoo lang, bago na lamang siguro Dr. J, na mag-umpisa yung impeachment sa Senado, no? Dapat siguro palitan ng Senate President. Mukhang mangyayari. Mukhang may mga indications na hindi lang natin pwede isiwalat ngayon kung saan tayo kumukuha ng informasyon. Pero there are indications that Tito Soto, President of the Senate, Soto, delikado. Nako. Na mayroong iyon ang kudeta, na rumored kudeta diyan sa Senado. Maaari na may mangyaring ganyan. Hindi namin sinasabi dito sa Truth Doctors na tiyak na may mangyayari. Maaari, there is that possibility always na mapapalitan si Tito Soto. Now, naalala ko yung sinasabi mong pink. Kung bakit tinawag nila, naalala ko na si Senator Ping Lacson nung siya ay naging nakasuhan siya ata doon. Hindi ko na maalala kung kuratong baliling ba yun ang kaso o whatever, no? Parang naging wanted siya nung araw. Parang na nabasa ako na sinabi niya na nagdi-disguise siya. Pag lumabas siya, maaring nagdi-disguise siya para iba nagsusuot siguro ng wig yan o kung ano man ang ginagawa niya. Kasi gano'n naman ang style ng mga hindi ka dapat gusto makilala. Maglalagay ka ng balbas, maglalagay ka ng bigote. Iibahin mo yung buka mo, pahabain mo buhok mo. At there is maybe sometimes na kung ikaw ay fugitive, maaari magsuot ka pa ng suot babae. Pero tayo, hindi tayo pwede ma-disguise na gano'n eh. Ano itsura natin kung nag-miniskirt tayo? Kaya, Doctor. Baka tawagin tayo Pink Sisters. Hindi na tayo the Truth Doctors Pink Sisters na. Dr. J, madugtungan ko lang. Tama yung sinasabi mo, no? Wala rin naman tayo sinasabi na hindi naman magaling itong si Senate President Tito Soto. Kaya lamang, ang sinasabi lamang po namin sa Truth Doctors, mas maganda na siguro isang abogado, aral, isang taong aral sa batas ang dapat na mamuno diyan sa impeachment court. Dahil alam mo, Dr. J, syempre, pag pinasa na yung impeachment case na yan, na ipasa, kung sakaling pumasama, tsamba, yung 106, kung sakaling tumanggap lahat ng merienda, no? Dr. J, dapat yung pag nag-convene yan sa impeachment court, dapat mas maganda na abogado ang namumuno dyan sa Senado. Tama. Ngayon nga sinasabi ko, there is that possibility. At may nabasa ako, may nakuha tayo, nasagap tayo na informasyon na maaari na there is that possibility na mapalitan ang Senate President. I don't know kung totoo yan o hindi. Pero may mga ganyan na mga rumor. Alingaw-ngaw. Na hindi natin masasabi kung totoo o hindi. Pero alam naman natin, when there's smoke, there's fire. So, maaring there is that possibility na mangyari yan. At muntik na nga mangyari yan a few months back, di ba? Muntik na. Kaya lang umatras lang yung papalit sana sa kanya. So, yun ay, there are so many things that could happen. Itong mga susunod na mga linggong ito. Abangan natin, mga kababayan, dahil ito po ay dito nakasalalay ang future, ang kinabukasan ng ating bansa. Ay mayroon binabasa ako na isa. Ito ay galing sa kay nag-post itong si Norberto Gonzales. Sinabi niya, ex-DND chief, halata set up lang ang impeachment ni Vice President Sara. Gusto nila na mawala si VP Sara kasi alam nila na talong
talo silang lahat pagdating ng eleksyon. Minadali nila yan kasi alam nila na sabit silang lahat dyan. Ayaw nila maungkat ang anomalya na nangyayari sa bansa. Totoo itong sinasabi niya. Kasi pagka si Sara Duterte ay pinalad na manalo at hindi siya ma-impeach sa ngayon at pinalad na manalo yan sa 2028, sinasabi ko pinalad kasi wala namang katiyakan ang pagpanalo. There are so many things that could happen between now and 2028. At alam naman natin ang volatility ng politics in the Philippines. So kung sakaling manalo yan, natitiyak natin yan na lahat yan ng may mga katiwalian na nagawa pagnanakaw sa kaban ng bayan from the lowest to the highest officials of the land, yan ay tiyak na makukulong pag sila ay nakonvict. Ayun po ang Totoo yan, Dr. Kaya maaaring may katotohanan yan dahil kung ang maipepwesto na presidente o ma-impeach si Vice President Sara Duterte na siya lamang, siya pa lamang ang nagsasabi na hahabulin niya itong mga magnanakaw nito. Dr. J, pag siya ay nanalo sa 2028. Based naman sa survey, Dr. J, winnable talaga itong si Vice President Sara Duterte, no? Pero sinasabi mo nga, maaari. Pero sa base mo ngayon, ang eleksyon, abay, panalo na ho si Vice President Sara Duterte. Dr. J, tama ito sinasabi niya, no? Ni Sir Roberto Gonzales. Napakalaki ng probability na ganito ang reasoning. No? Isipin mo, Dr. J, pati ba naman yung isang star witness na pag umiiyak, lumalabas sa salamin. No? Yun ang ginagawa nilang star witness. No? Binigyan nila sa katutak na credibility na ito. No? Pero, isipin mo naman, yung palang pag-iyak mo, tumatago sa salamin mo, pinupunasan sa salamin mo. May kalokohan yan. Binabati natin to si Congressman Erice. Magandang hapon, Congressman. Magandang hapon. At ang sinabi ni Congressman Erice na siya ay panig kay Sara, hindi siya bubuto para ma-impeach si Sara Duterte. Magandang hapon, Congressman. Magandang hapon po. So yun ay abangan natin kung ano mangyayari dyan sa plenaryo ng Kongreso. Hindi naman sila nakakatiyak kung yan ay ma-impeach yan, mako-convict nila sa Senado yan. Dahil siyam na kaagad yung sa minority at yung siyam na yan ay titiyak na hindi bubuto para ma-convict si Sara Duterte. So with 9 votes for Duterte, ay 16 votes ang kailangan pag 9 yan, di 15 lang ang kung bubuto lahat yung 15 na yan. Pero sa 15 na yan, may narinig naman tayo, may nakuha tayong informasyon na 52 lang talaga ang tiyak na bubuto na ma-impeach si Sara Duterte. Hindi natin sigurado. Tama yung ako naman ang naipasa sa akin, Dr. J, 16 ang boboto po na hindi papayag na hindi papayag. Tama. Si Vice President Sara Duterte. Yung bumulong sa akin, hindi ko alam kung hangin o multo. Ito lang. Pero ayan mga kababayan, yung sinasabi namin dito, yun ay speculation. So yan wala naman na katiyakan at may mga bumubulong at kinokulate namin yung mga nakukuha namin mga data at doon namin na-analyze at binibigay din namin sa inyong informasyon base sa aming analysis. Kasi kami, we are responsible journalists, broadcast journalists, na hindi naman kami pwede magbigay sa inyo ng maling information. Kaya sinasabi namin speculation. Hindi iyan, walang tiyak, pero yun ang nakukuha na sa sagap naming balita na 7 would vote for the impeachment of Sara kung sakaling makarating sa Senado ang impeachment case ni Sara. Nako, Dr. J, yan na nga ang ating inaabangan. No? Pag ito'y dinila na sa plenaryo, no? Titignan natin kung may mga busog na congressman, no? Na 106 na boboto para ito'y maitulak sa Senado, Dr. J. Yan ang ating abangan kung sila bumoto na pagkatapos ng lunch, busog na sila. No? Yan ang ating abangan. No? So, siguro ang botohan niya mga alauna para busog sila.
So nakatanghalian na sila. 106 na yan, marami diyan ang matatalo pagdating sa 2028 elections. Ay, yan ang sinisigurado ko, Dr. J. Ngayon pa lamang may mga kampanya na laban sa kanila. Eh, wala na tayong oras na po, J. Wala tayong oras, Ito po si Dr. R. Magsama-sama po muli tayo sa Biyernes. Dito po sa programa naming The Truth Doctors on Air. Ayaw po namin ng peking balita. Kung meron po kami nababanggit, kami po yan nag-analyze din at hindi po namin ito bibigyan ng tuldok kung ito ay wala pang katotohanan. Pero ito po ay lumalabas na marami. Ito Dr. J, no? Ito ay mga balita na marami ang nagbabalita. So kailangan din nating maipalam sa inyo. So magsama-sama puli tayo sa Biyernes. At ito naman ang inyong Dr. J. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa Facebook, YouTube. At magandang hapon po sa inyong lahat. Yo, sa panahon ng ingay at chismis sa ere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air.